Sa buong Pilipinas, pinakamataas ang tiwala ng taong bayan sa kanilang mga simbahan kumpara sa ibang sektor sa bansa kasama ng mismong pamahalaan. Ito ang lumabas sa pinakabagong Trust Index na isinagawa ng isang stakeholder relations firm kasama ng Ateneo Graduate School of Business. May news to go si Rafi Tima. Sa mahigit 1,500 Pilipinong kinausap ng iyon Stakeholder Relations at Ateneo Graduate School of Business, lumabas na 68.1% sa mga ito ang nagtitiwala sa kanilang mga simbahan. Sa face-to-face survey na isinagawa bago matapos ang 2012, pumangalawa sa mga pinakapinagkakatiwalaan ng academe na nakakuha ng 45.1%. Pumangatlo naman ang media na pinagkakatiwalaan ng 32.2% na kinausap sa survey. Ayon sa iyon, na nagpasimula ng Philippine Trust Index noong 2011, ipinapakita ng survey kung gaano kalaki ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa mga lider ng kanilang relihiyon. Lumalabas na they trust the priest or the imam or the religious person very highly. It's really looking for spiritual guidance, and they're also looking at role models. So, syempre, for their children, for their families, they depend a lot on the teachings of their church. Sa survey na isinagawa sa buong bansa, naungusan ng gobyerno, ang non-governmental organizations o NGOs at business pagdating sa tiwala ng taong bayan. Last year it was about 7% ang government, and then now it has gone up 5 percentage points to 12%. Significant po ba yan in so far as? I think statistically it is a recognized change. But how significant it is, it's not very dramatic, but it's still an improvement. Base sa survey, ang Office of the President ang may pinakamataas na pag-akyat sa trust level mula 9.4% noong 2011 sa 21% noong 2012. Umakyat din ang tiwala ng taong bayan sa iba pang sektor ng pamahalaan tulad ng gabinete at LGUs. They want to see the proof of the promise. So the promise of being transparent and corruption-free is already accepted. I think that's what we can infer from this survey. Accepted meaning naniniwala po sila na talagang bumaba yung graft and corruption. And the next question is, what now? What now? Yes. So how are our lives gonna improve now? Sinimulan ng iyon ang Philippine Trust Index noong 2011 para malaman hindi lang kung sino ang pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino, pero kung ano ang dahilan ng kanilang pagtitiwala o ang kawalan nito sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ayon sa CBCP, ipinapakita ng survey ang matagal ng kaugalian ng mga Pilipino na kahit sa modernong panahon, pananampalataya pa rin ang pinagkukunan ng mga Pinoy ng kanilang inspirasyon para sa kanilang mga desisyon at pang-araw-araw na pamumuhay. It shows us the deep faith of the Filipinos. Malalim talaga ang pagtingin nila sa Diyos. Kaya nga kakaiba tayo sa ibang bansa kasi sa ibang bansa na hindi na naniniwala sa Diyos. Kaya ang trust nila wala na rin sa churches nila, no matter what kind of church. Rafi Tima, GMA News.